Hi guys, good afternoon. Mayap ugto kay kayungan. Ning aldong ini ay i-interviewin ko ang isa sa masasabi kong higanti ng Region 3. Ang higanti ng Region 3. Ayan. Hello sir, magandang hapon. Gandang hapon po sa inyo. Kamusta po ang ating trabaho? Okay naman po. So ito yung ano mo pag-uwi sa trabaho. Opo. Oh, ang ganda pala ng service mo, oh. Naka-ano ka? Naka-Pajero? Ganyan. So, andito po tayo ngayon sa kanyang tinitirahan. Ang aking kaibigan, kakumpare. Walang iba. Si Sir Peter. Ayan. Ganda pala ng ano mo, service mo. Ito yung service mo araw-araw. Opo. Pagpasok sa trabaho hanggat pag-uwi. Sa trabaho, ito po yung para hindi ako nahirapan maglakad papunta doon. Oh. Malaking tulong po ito. Oo nga, syempre kailangan talagang may service. O sige, baba ka na sir. Okay lang po kayo? Kailangan tulungan? Okay lang. Ayan, talaga naman, oh. Nang aming tinitirhan. Sinigurado naming tinitirahan. Nagtatrabaho sa Department of Tourism, Region 3. Ayan. Napili ko siyang i-interviewin kasi gusto ko pong marinig at makita ng mga kapwa ko Pilipino, no, na napakaganda po ang kanyang trabaho. Maya-maya ay malalaman natin ang kanyang story ng buhay. Welcome back mga katawag ko. This is it. Ayan, natupad na ang aking pangarap, no, na ma-interview ang aking kaibigan, kakumpare na si Sir Pitts, na nagtatrabaho ngayon sa Department of Tourism. So, magandang hapon. Gandang hapon pa sa pare. Mayap ugton Oo. In Kapampangan mayap Panaog to. Ay panapon. Oh, in our dialect naman, maayong hapon. So maayong hapon sa aking mga kababayan diyan sa mga Kabisayaan. Saan ka kasi, sir? Sa Pangasinan po, sa province po ng Pangasinan. Sa province ng Pangasinan. Ano naman yung good afternoon sa inyong dialect? Maong ya ugto, maong ya ngaran. Ngaran it means hapon. Okay. So hi ka sa mga kababayan mo, Hello mga kababayan, mga taga Pangasinense dyan. Dito ngayon sa Pampanga. Ayan. Ayan, marami nagko-curious dahil nga nakaka-inspire yung buhay mo. Oh. So bago po natin umpisa ng ating talakayan, no? Tanong ko muna, anong tawag ko sa iyo? Unano, dwarfism? Sa ngayon, pare kaibigan, bawal na po kami kasi ngayong tawagin ng unano or midget. Bali, ang pinaka na po ngayon yung tawag po sa amin, little people. Kasi pag tinawag po kami sa ganung pangalan o kung ano man yung pagtawag na bali, mayroon ng batas na pinagbabawal. Para kasi siyang parang nakaka-discriminate sa tulad namin. Parang pambubuli na yung pag tinawag. Mayroong unano doon nakita. Mayroon akong unano nakita. So hindi na po sa magandang gamitin nating tawag sa kanila. So ang itawag ko lang sa iyo ay pare ko Sir Pitts. Sige po. Okay. Taga ano ka rin kasi talaga? Bali, taga Pangasinan po ako, ta syudad po ng San Carlos. Bali, napadpad po ako dito ng 2004 sa Pampanga. 2004? Opo. Yung una po kasi nagtatrabaho ako sa Baliwag na nung galing ang Pangasinan, napunta akong Baliwag. Trabaho ko po doon kasi yung dealer po ng oxygen acetylene, yung pinapagulong namin, yung malaki pa sa akin. Mas malaki pa sa iyo yung pinapagulong? yung mga tangke-tangke. Tapos, na-discover po ako doon nung mga kasamahan ko na little people. Nainganyo po ako nilang sumama sa grupo namin na sa paglalaro po ng basketball nung 2004 hanggang mga 2000 siguro. Kasi nung may time na po ako doon sa aking paa, napasma ako. Na-injure po kayo? Napasma, kaya mula ngayon po hindi na ako naglalaro gaano. So parang paano yung mayroon din bang adjustment doon sa height ng ring? Kung gano'n, kung biyasa ka mag-basketball or yung standard talaga ng pang-regular na Bali, standard po siya. Kasi, kasi kung gawa nung mga
pag mag-a-adjust pa po, marami pa ping oras na kakainin yun pag naglalaro kami. Talagang gawin mo yung best mo pag nag-shoot, talagang Opo. gagawin mo. Nakaka 3 points din po kami. Kahit ganito po yung ano namin, kahit dito. So, tignan nyo guys, nakaka 3 points daw Tapos, siya. Yung height mo, sir, tayo, ay, yun pala, oh. Parang 5 dangkal ka lang po ata. Bali, 4 feet po. 4 feet, eh? 4 feet yung height mo. Pero nakakapag 3 points ka. Opo. Galing naman, no? So, sir, pare ko, from Bulacan, paano ka napunta sa Angeles? Bali, nung sa Bulacan po, nakilala ko na po yung mga kasama kong legal people na yung nagwi-wither po sila doon sa may Ruas Boulevard doon sa tabi ng dagat. Ngayon po, kaya napunta po ako dito sa Pampanga, iningganyo nila ako na pumasok na trabaho na mag-waiter po dito sa Dwarf Restaurant. Oh, so napunta ka pala doon sa ano na yun, restaurant na yun. Na, Opo. Dwarf Restaurant. Mayroon palang ganun, oh. Sinong nagpasok sa iyo sa Department of Tourism? Bali, yung nagpasok po sa akin sa Department of Tourism po, sa ngayon po si FRD, former Regional Director Ronaldo Chutwico. Bali, naging customer ko po siya ng 2 times doon. Tapos yung pagsiservisyo ko po sa kanya, nagustuhan niya po. Tapos bago sila umalis, binigyan niya po ako ng card. Sinabi niya po Calling na, card? Opo, na kung mawalan ako ng trabaho doon sa Dwarfs po, kukunin niya po ako magtatrabaho doon sa opisina nila. Kilala ko yung sinasabi mong former regional director. Si Sir Ronnie. Yes, Siya yung aming godfather sa school. Hanggang napakabait yun, no? Kasi sa amin din sa school, no? Talagang yung support niya sa mga PWDs. Kahit retiro na si Sir Ronnie Chutwico. So siya pala yung talagang ano sa'yo, nagbigay sa'yo ng daan na mapunta ka ngayon, hanggang ngayon dito sa Department of Tourism. Kaya ilang years na po kayo sa service ngayon? Bali, 17 years na. 17 years na. Malapit nang pa-retire. So sir, ano yung mga trabaho mo nung napasok sa Department of Tourism? Ano yung una mong trabaho? Ang una ko pong trabaho, bali, napunta ako sa una sa paglilinis sa office, hanggang mapunta po ako sa mag-duty po ako sa airport. Paiba-iba yung assignment mo. Opo, Oo. yung parang alalay ni FRD, kung sa alba may meeting siya sa ibang lugar, kasama ako. Kung may biyahe siya, ihatid namin sa airport. Ganun po. So pag sinabing Department of Tourism, so mga iba't ibang magandang lugar, no? Mga magandang tanawin sa Region 3, no? Yun ba yun? Hindi lang po. Hindi lang sa tanawin, no? Hindi lang Region Tibanga, buong Pilipinas. Buong Pilipinas. So, dito ka lang na-assign sa Central Region 3, sa Central Luzon. Bali, nakakapunta po din ako sa ibang lugar po. Pag sinasama po ako ni FRD Ronaldo Chutwico, halimbawa, mayroong doon, yung travel fair, travel mart, pupunta kami ng Maynila, Cebu, Palawan, ganyan. So napakaswerte mo pala. Sidekick ka pala ng former Regional Director si Ronnie. Pagkaswerte ko po sa kanya. Oo, maya-maya tanungin natin siya, no, kung ano po yung masabi niya kay Sir Peter. So pag sinabi pong sir, alalay, ibig sabihin, taga-bitbit ka ng gamit ni former Ronnie Chutwico? Hindi naman po, ibig sabihin nakaalalay ka po ako doon sa pagbiyahe niya, sa kung saan siya pupunta. Minsan ako po yung taga-picture, kung mag-assist po doon sa pag-setup ng laptop, kung mayroon po siyang magiging speaker po siya. Ganun. So yun pala yung mo. Pero napakaswerte mo. Kung gano'n, no? Gano'n yung treatment ni former Director Ronnie Chutwico sa'yo. Pero kasi kami, no, mga teachers, no, yung respect namin sa'yo, talagang hindi ka namin tinitingnan as mayroon kang kapasan na door, as talagang tinitingnan ka namin katulad din sa mga ibang mga ka-office mates mo na talagang hindi ka namin tinitingnan na alalay. Tinitingnan ka namin as isa sa mga staff ni Sir Ronnie Chutwico. So, talagang for 17 years, hanggang ngayon, kahit nagretiro na si Sir Ronnie, andito ka pa rin sa Department of Tourism. Yes po. Ano po yung natin, sir? Ano po yung
kasunod nating trabaho nung binanggit nyo kanina, doon sa airport, tapos parang utilities ba yun, no? Opo, Utilities sa office po. sa office. Ngayon, ang trabaho mo ngayon ay Bali, sa ngayon po, ang ano po, yung trabaho ko po, bali, ganun pa rin po, utilities, tapos tumutulong po ako sa mga paperwork sa opisina, taga photocopy po, ganun po. Ngayon, pag weekend, na-duty po ako sa airport pa rin. oh, yung ano mo sir, yung IT mo is regular na po ba o permanent? Bali, job order pa po. Job order yung Opo. okay. Pag sinabing job order, kontra, parang Yes ganun. po, kasi po, ano yung, hindi po nakayanan ng aking pag-iisip na may pasa po yung doon sa civil service. So ibig sabihin kailangan maipasa mo yung civil Mayroon service kang ano yun, para eligibility po para sa para ma-permanent. Pero anyway, malaking bagay na yan ha, na talagang opo, hanggang ngayon hanggang- nasa ano ka sa Department of Opo. Tourism. Pero sana wala po bang chance na ma-permanent kayo dahil nga sa conditions ninyo na hindi na kailangang ipasa mo yun. Dahil ang alam ko sa bawat government company, mayroong isang PWD na Opo. Yun nga, umaasa po ako na gano'n na sana magtagal pa po ako na doon sa trabaho po kasi kahit hindi man po ako ma-permanent kasi inaasahan ko na po yung sinasabi po nila na bawat isang government agency na magkakaroon po na dapat mayroong isang PWD na umabot po sa mga katawa ko ng 17 years yes. sa Department of Tourism, no? So, malaking ano na yun, malaking accomplishment na yun. Opo, So, with that, congratulations. No? thank you po. Oo, maraming salamat. At ngayon ay nakaka-inspire yung ano mo, nakaka-inspire yung story mo. So, ilan kayo sa pamilya, sir? Bali ano po kami sa pamilya namin po, 10 kaming magkakapatid. Ang sipag naman ni ang sipag naman ni Daddy. O Bali, pang ilan po kayo sa family? pangalawa sa bunso po. Pangalawa sa bunso. Bali, 8 na lang kami ngayon kasi yung dalawa nauna na po sila sa langit. Mayroon pa akong asawa, bali ano na po kami 2005, 19 years. 19 years? Magna 19 years na po kami marriage po. Oo, tapos mayroon ng anak, kaya nga ako naging kumpare. Ah. Congratulations. Oo, hindi pa pala ako napagbigay ng aginaldo. Hindi pa pala ako napagbigay ng aginaldo sa kanila. Oo, magkikita pa tayo ulit. Paano yung treatment nila sa'yo? Bali, ano po, maganda po yung treatment nila sa akin. Pinagbibigyan po nila po kung ano man yung ano. Tapos, hindi po nila pinapagawa po kung ano man yung mabigat na gawain doon o yung hindi ko kaya. Basta sabihin po nila, pag ano, patulong ka sa kanya. Patulong ka sa kanya, gawin niyo yung gano'n. Kesa mahirap yung, Sir Peter, pakiabot mo nga yung ano doon sa ceiling. Palitan mo yung ilaw doon. Palitan mo yung ilaw. So, in short, mababait yung mga kasamahan mo. Yes po. Kung hindi man mababait, hindi ka magstay ng matagal sa DOT, no? I'm very proud of you sa natamo mo ngayon, sir, no? For 17 years. Dahil nga parang yung nakita ko sa iyo, hindi yung awa, no? Hindi yung awa nila dahil sa condition mo. Nakikita ko sa iyo ay napakagaling mo. Yung performance mo talagang napakaganda. Dahil nga yung sinabi mo nga kanina, yung trabaho mo ay isa ka sa mga utilities, and then but nakakasama mo si director, no? Pupunta sa iba-ibang lugar. So, ibig sabihin, magaling ka. Meron kang karisma sa opisina. Oo, kasi hindi ka na magtagal ng 17 years kung hindi mo kaya yung trabaho mo. So, ibig sabihin, no, magaling ka na napunta ka sa Department of Tourism. Bali, nagka-confidence naman po talaga ako kay FRD Ronaldo Suplico po. Dahil sa kanya po, kahit sinong tao po na congressman, senador, o secretary, pinapakilala po ako. Kaya doon ba ako nung lakas ng loob na kahit ganito yung kalagayan ko, pwede pala akong humarap sa matanda. Alapan, kumbaga yung confidence, no? Yung confidence mo talaga na-develop lalo. Opo. Kasi noon wala pa ako sa tourism, masyado akong mahihayin. Nagtatago ako doon sa ano, lalo na nung ano ako, yung nag-aaral pa. Nung nag-aaral pa ako, bali napapaway ako minsan. Tapos,
nagnaksa ang ballpen kasi sa pambubuli. Pambubuli. Mm. Tapos yung pinakaayaw ko po, pag halimbawa, naglakad kami ng mga kapatid ko o kaibigan, punta kami sa isang lugar. Yung pag nakita ako ng isa, tapos kakalabitin pa yung iba, ganun. Ay, dadami na sila. Yun po yung ayaw ko noon. Yun yung naranasan nyo, sir. Oo. Pero nung nabigyan ka ng oportunidad na nagtatrabaho sa department. Ngayon, kahit sino na po. Hindi na po kayo nahiya, no? Hindi Pupunta sa mga malalaking tao. Opo. Humarap sa mga tao, no? Opo. Kumbaga, kayang-kaya mo na silang harapin at sabihin kung ano man yung inuutos na. So, ibig sabihin siya, sa Department of Tourism, natuto kang, ayan, anong sabi yun? So, ibig sabihin sir, napunta ka sa Department of Tourism, nagiging walang hiya. Hindi naman sa gano'n. Oo. Bali, confidence po. Confidence. Oo. Naging laki yung tiwala ko sa sarili ko. Joke lang yun. Kumbaga, doon mo na-develop yung confidence mo. Yes. Oo. Na kaya-kaya mong humarap. Napakaganda ng story mo pala. This time ay ang itanong ko naman, talali, ibaba muna natin yung halaman. Nadi-distract ako. Ayan, baba muna natin. Oo. So yun sir, yung ano mo naman, yung sweldo mo naman, okay lang din naman. Yung sweldo mo sa Department of Tourism. Opo. Bali, okay naman po siya. Kaya po. Bali, pambuhay ko po sa aking pamilya, sa aking mag-ina po. Wow. So ilang taon na po yung anak mo ngayon? Bali, 9 months po. Oo, yung aking inanak pala, no? 9 months po. 9 months na. So mga katawa ko, abang-abangan nyo po ang kanyang YouTube channel and Facebook account, ang higante ng Region 3. Kasalukuyan pong inaayos ng aming manager, kanyang manager pala. So, i-ano ko rin sa inyo yon, no? Ipopromote ko din sa aking channel ang kanyang YouTube channel and Facebook channel. So, wag niyo pong kalimutan, abangan natin ang kanyang vlog, no? Ang kanyang mga vlogs. Ang higante ng Region 3, Sir Peter. Sir Peter, apelyido kasi sir? Di Guzman po. Ay, Di Guzman pala. Talagang kakaiba yung kanyang apelyido. Talagang sikat, matunog. Oo. Pero gusto kong makausap din yung tumulong sa'yo, nagbigay ng daan. Nagbigay daan sa'yo na mapuntang Department of Tourism. Oh, ang iyong ang sinabi mo kanina, FBR, akala ko FRD, akala ko Fidel V. Ramos. FRD, no? Ano ibig sabihin ng FRD? Former Regional Director. Former Regional Director pala. Kaya akala ko rin si Fidel Ramos yung backer mo, no? Si Sir Kababayan ko yun. Kababayan, si Pangasinan si Fidel Ramos. Oo, kaya pala magaling, no? Saan po kayo nakatira ngayon? Nakatira po dito sa bahay ni FRD po. Ay, talaga naman. Chotuico. Oo. Opo. Bali, napakaswerte ko po sa kanya kasi kinupkup na po niya ako ngayon. Kasama ko na po siya dito sa bahay. Tinuring kanyang anak, no? Anak Anak ba? po. Anak o kapatid? Oo. Napaka-bless mo, napakaswerte mo na kahit nagretiro na si FBR, ano, former regional director, si Ronnie, at nandyan pa rin siya sa'yo. Oo. Oo, talagang, ano po yung masasabi mo kay Direk? Kung halimbawa mapapanood ito hindi to si si Tito Boy, wala nang salamin, no? Ano po yung gusto mong sabihin kay Sir Ronnie sa mga tulong niya na ibigay niya sa'yo? Sir Ronnie, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa akin. Kung hindi po sa inyo, baka hindi po ako nakarating sa Department of Tourism. Sa loob po ng 17 years na nakapagpatayo po ako ng bahay ko, nabubuhay ko yung pamilya ko sa sweldo po na pinagkakalob po sa akin ng Department of Tourism. Lalo ngayon, medyo umaangat ako ng konti ulit dahil kinupkup niya po ako dito sa kanyang bahay at libre po ako sa wala na po akong renta sa pagkain ko. Bali, siya na po yung bahala. Siya po yung bahala sa amin. Oh, napakaswerte mo naman at saka napakabait naman ni Maraming salamat po, Lord. Director Ronnie, maraming salamat daw po. Niyo po sa amin si Director from FRD Ronnie Chotuico po. Thank you po, Lord. Oh, talaga namang
Ano naman, nakaka-touch yung ano mo, revelasyon mo. Nakaka-touch naman ang revelasyon mo sa sunod na episode, ne? Medyo mahaba-haba pala itong part 1 pa lang ito, guys, ng kanyang background interview pa lang ni Sir Peter, ne? Sir Peter Di Guzman, ang higante ng Region 3. So guys, ayan, maraming salamat at abangan niyo po, no? Abangan niyo po ang kanyang YouTube channel and Facebook channel ni Sir Peter. Abangan natin kung bakit siya tinatawag na ang higante ng Region 3. Bakit nga ba higante ng Region 3? Dahil malakas ka. Abangan po natin ang kanyang YouTube channel and don't forget to subscribe his YouTube channel. Ayan. And Facebook channel. So ngayon ay gusto kong makausap yung sinasabi mong FBR. FRD? Ang FRD. Kung tayo sa posisyon, ikaw muna yung magtuturo, ako muna yung magiging nasa DOT. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang. Walang iba kundi si Sir Ronnie Chutwico. Hi guys, hi mga katawa ko. Ayan, andito na nga sa harapan ko ang aking idolo at kanina nga sinabi ni Sir Peter yung kanyang story na malaki pala yung impact mo, Sir Ronnie, sa buhay niya. Sinabi niya kanina is 17 years daw siya sa DOT and because of you, because of you, ang dami niya ang ganda ng takbo ng kanyang buhay ngayon. So, paano po ba sir nangyari? Bigyan mo nga kami ng konting story or dun sa pagkita nyo or pagkikita nyo ni Sir Peter. Okay. Several years ago or siguro mga 17 years ago. 17 years? May kasama ako nun. Nasa isang bar kami, restaurant. Ang pangalan ay Dwarf Restaurant nun. Ano ka sir? Dwarf Restaurant. Diyan sa may Diamond Subdivision sa Angeles City. Mm-hmm. At isa sa mga magagaling namin waiters noon ay ito nga, si Peter. Sir Peter naging waiter siya? Siya yung isa sa mga waiters noon. Puro mga dwarfs yung mga waiters doon noon. Kaya pala dwarfism bar and restaurant. Dwarf bar and restaurant siya. So, doon kami at napansin ko magaling siyang mag-serve sa mga customer niya. At naratawa kami sa kanya dahil palabiro siya. At yun, palagi kaming nasa tabi namin siya. Sineserve niya kami ng mahusay. Kaya nagustuhan ko yung servisyo niya. Bandang huli, bago kami umalis sa restaurant nila, sabi ko kay Peter, pagka nawalan ka ng trabaho, pumunta ka sa akin at tingnan ko kung paano kita matutulungan, sabi ko. Sige po, sabi niya, no? So, umalis na kami. Okay? After siguro mga 2 months, biglang may tumawag sa akin. May tumawag sa akin. Sino to ako? Si Peter po. Sino Peter? Yung pong nakilala niya sa Dwarf Restaurant. Ganun ba ako? Anong ba para may paglilingkod ko sa'yo? Sir, sabi niyo noon, bibigyan niyo ako ng trabaho. Pag nawalan ako ng trabaho, bakit kako? Sana po, pasok niyo naman ako. Sabi ko, nag-isip ako. Nag-isip ko, kayanin kaya. Medyo nagmamakawa sa akin, sir, nangako kayo sige na nga. Punta ka sa office ko. So doon nag-umpisa doon na nag-umpisa. Pero in the end, napabilid din niya ako dahil nung una, namamasyal kami sa may Subic. Ang ganda ng bihis niya, kasama ko siya. Mas napagkamalan pa siyang regional director. Pero mo pagka kami sinasalubong ng mga kakilala namin sa Subic, kasi ako yung guest speaker Siya ang pinapagkamalan guest speaker. Kasi ang ganda niyang magbihis, sinasabitan pa siya ng lace. Bakit ako sa mga kasama ko? Ako yata yung dapat sabitan ng lace ito Parang kamali yun doon sa kanya sinabit yung lace. Sinasabit kay Peter.
In short, mas sikat siya kaysa sa akin noon. Oo, lalo na Oo. mas lamang siya sa kanyang sa height. Oo. Ayun, kaya doon kami nagkaroon ng bonding ni Peter at saka yung ating mga tourism people natin dyan sa Subic, dyan sa Central Luzon, ano? Kaya every time na meron tayong meetings, lalong-lalo na yung aking Central Luzon Tourism Council at Association of Tourism Officers of Region 3, palagi siyang kasama noon at siya yung bibigay sa kanila ng mga introduction kung ano yung mangyayari sa maghapon na yon. Ayun. So, gustong-gusto siya ng mga members ng ating Tourism Council. So in short, sir, nagagampanan niya yung trabaho niya. Yes, more than yung kanyang trabaho as ano ba yun, yung sa opisina, naglilinis, hindi lang naglilinis yan. Lahat ng mga trabaho sa office, nagagampanan niya. Mas magaling pa siya, lalong-lalo na sa customer relation. O kaya hanggang ngayon ay nasa Department of Tourism pa siya. Yes. Oo. So kanina nga sir, nabanggit nga na talagang because of you, no? Because of you, talagang yung pasasalamat niya. Dahil nga hindi lang doon natapos doon sa Department of Tourism, hanggat kayo po ay nag-retire, ay andun pa rin kayo sa kanya, sumusuporta pa rin kayo sa kanya. At masaya naman ako dahil yung next regional directors na dalawa, siya pa rin, nandiyan pa rin siya. Hindi po siya naalis. Hindi siya naalis. Ayun. Kaya, ayun. Hanggang ngayon, Saka nandiyan isa pa yun sir, yung nabanggit kanina is sa inyo po daw siya tumutuloy. Yes. Sa bahay niyo, oo. Mhm. Talagang malaking napakabait niyo po. Kasi Napakabait nakita niyo po, ko yung oo. bahay niya talagang medyo hindi maganda yung kanyang tulugan noon. Ano siya, ano yun, naliligo siya sa, ano ba ang tawag doon? Poso Negro ba yun? Ay, Poso Negro. Oo. Sa Poso. Sa Poso siya Poso Negro, naliligo. iba yung Poso Negro, sir. Oo nga pala. Septic tank yun, sir. Septic tank yun, sir. Oo. So, Oo. paano mo siya kinonvince, sir, na, Peter, dito ka na lang sa bahay? Oo, nung nakita ko siya, sabi ko, sige kako, pag nawalan ka ng trabaho, doon ka na lang sa akin, pasok ka na sa akin. So, nung napasok na siya sa DOT, sabi niya, sir, paano po yung bahay ko? Noong una, pinasok ko siya sa Marley Mansions Hotel. Binayagyan siya ng isang maliit na kwarto doon. Doon siya Kasi nag-stay kaibigan before. namin Oo. si Joey Moster, yung general manager ng Marley Mansions Hotel. Ayun, binigyan siya ng kwarto doon. Doon siya natutulog. Binigyan namin ng mga beddings, lahat-lahat. Oh, Oo, ganda pala ng ano, Oo. tirangan ni Sir Pitts. Yes, maraming tumulong sa kanya, mga kaibigan natin sa tourism industry. Ano yung nag-udyok sa sir na hindi mo na kailangang utusan yung sarili mo eh. Kung nararamdaman mo yung care mo sa kanya. Kasi nung umpisa pa lang, nakita ko nga doon sa Dwarf Bar and Restaurant, nakita ko yung gano'n siya mag-serve sa mga ibang tao. Kaya sabi ko, magaling itong tao ito. Kaya hanggang ngayon, nasa bahay siya. Ayun, kahit hindi mo utusan, gagawin mo yung dapat na gawin sa bahay. Na itutulungan din ako dahil na, alam mo na, meron din tayong dinaramdam ngayon. So, nakakatulong din siya sa atin ngayon dito sa bahay. Talaga naman. Anyway, ano sir, mensahe niyo po kay Sir Pitts, Sir Peter, para Ayun. hindi lumaki yung ulo. Sana manatili ka as humble na magaling na empleyado, masipag, at matulungin sa mga ibang tao. Yun lang ang gusto ko sabihin sa kanya para umunlad ang buhay niya at alagaan niya yung kanyang pamilya. Yes. So sir, napakaganda po yung sinabi niyo po kanina no sa Department of Tourism and bilang kayo as Regional Director na talagang hindi niyo pinabayaan yung isang PWD no until now no kahit wala na kayo sa serbisyo. So ano naman yung message niyo sir sa other government agency na mayroong mga empleyadong PWDs? Yes, ang ibig ko lang sabihin, sana itong ating mga ibang agencies dito sa tourism industry
sana magkaroon na sila ng policy na kung merong mag-a-apply sa kanila na isang PWD, whether or not may dwarfism or otherwise, sana naman tangkilikin sila at pabayaan silang magtrabaho sa Bigyan ng kanilang oportunidad. offices. Oo. Bigyan ng opportunity para makapagtrabaho, maging active sa buhay nila. Yes, kasi nasa batas din yun, sir. So, any government offices, kailangan mayroong, I think, 1% na Yes. PWD. 1% na PWD na andun sa opisina kasama. Mabigyan ng Yes. So, sir, kailangan natin imbitahan yung mga televiewers natin, yung mga fans natin, yung mga fans ni Ernest Tawa na invite natin yung mga nanonood sa atin Yes. na manood at mag-subscribe sa YouTube channel ni Sir Peter. Meron palang parating na YouTube channel at saka Facebook channel, Sir Fitz. O ano po yung sabihin natin, sir? O, tulungan. Sana. Oo. Sana tulungan nyo kami para mapanood ninyo at madagdagan yung kanilang tawag mo doon? Ang kanyang mga friends. ang kanyang mga followers. Followers. Oo, for sure Oo. maraming followers na Yes. mahihikayan kasi ano ba yung makikita natin kay Sir Peter, yung kanyang daily vlog niya, kumbaga daily life niya, yung daily routine niya. Aha. Oo, as an employee sa Department Yes, of Tourism. malalaman nyo yung kanyang lifestyle, Yes. yung mga lessons in life na ano niya sa buhay niya para meron din naman katatawanan. May kakatawanan. At hindi lang yun, sir, magbigay ng inspirasyon sa mga tao. Magbigay ng Oo, inspirasyon sa- Despite of his condition, no? Yes. Despite of his condition, na kaya palang mamuhay. Kaya palang mamuhay na mamuhay ng maayos, In spite. in spite of his condition. So wala nang patumpik-tumpik pa, tawagin natin ulit ang ating bisita, ang aking in-interview, no? Ang aking in-interview si Sir Peter Comparo. Ayan. So ngayon, nandito na tayo ngayon sa fast talk ninyong dalawa. Meron pa palang fast talk, no? Meron pa palang fast talk yung dalawa. So sila po ang aking guest for today. Sila po yung aking guest for today, ang aming former regional director and godfather po ng aming departamento, aming school, ang AES, si Sir Ronnie, since 2006 or 2007 ata. 2008 na doon nag-umpisa yung kanyang support, no, sa mga PWDs, no? PWDs in our, not only in our school, basta PWDs, yung tulong niya sa amin. And ito nga ang ating testament, no, hanggang ngayon, no? Testament ni Sir Ronnie, kahit tunitiro na po siya sa Department of Tourism, tuloy-tuloy pa rin niya ang kanyang pagtulong kay Sir Peter, at hindi lang doon sa opisina, pati na rin yun sa kanyang tirahan. So, personal na pangangailangan. Parang may mali yung personal na pangangailangan. Can't direct. Personal na pangangailangan. Ibang iniisip ko nun. So guys, maraming salamat sa inyong panunood. Ngayon naman ay nakapagbigay naman tayo ng inspirasyon, no, sa ating mga manunood sa kwento ni Sir Peter. And ang masabi ko lang, congratulations Sir Ronnie. Napakagaling mo at napakabait mong tao. And good luck to your journey. So anyayahan mo yung mga yung mga followers mo, no, na mayroon ka ng parating na Facebook channel at saka YouTube channel. So ano mo, sir? Ano yung channel mo? Ano kasi yung title nun? Ang Higante ng Region 3? Ang Higante ng Region 3. Ayain mo sila, sige yan. Mga kaibigan, mga ka-Facebook, mga katrabaho ko dyan, abangan nyo po ako sa ilolonsad ko pong Facebook page ko na Yan. ang Higante ng Region 3 saka sa YouTube channel po. Ayun. Maraming salamat po. Mga kabaluyan ko na wadyanatan si Peter at Pampanga. Abangan nyo natan at Facebook page ko saka YouTube channel ko na ang pamagat niya ay ang Higante ng Region 3. Ayun. So yun guys. So sa aking mga kababayan dyan, sa mga kabisayaan, ayan, i-follow po natin si Sir Peter, no? So isi-share ko po siya sa aking Facebook channel, YouTube channel, and doon subscribe and follow. So aking mga kabisayaan, ayaw ninyo kalimti,
i-subscribe ang YouTube channel ni Sir Peter De Guzman. And with that, maraming salamat, no, mga kabisita ko dyan, mga kabalen, mga kapampangan. Huwag natin kalimutan. Ito ba itong langaw na? Nandin nyo ba? Huwag natin kalimutan. Kapampangan naman, Sir Ronnie. Invite mo yung mga kabalin, sir, to subscribe the YouTube channel of Sir Peter. Okay, so imbitahan ko po. Punta lang din itang kaya YouTube channel, Facebook channel ng Peter, ang higante ng Region 3. At pakiramdaman tayo po, alben tayo po, masaya at dakal kayo abalo. Yun. So, umpisa pa lang ito, no? This is just the intro. Ang intro pero mahaba. So, umpisahan po natin. Umpisahan. So, maraming salamat po. Abangan nyo lang po ang kanyang YouTube channel and Facebook channel ni Sir Peter. And maraming salamat po, Sir Ronnie, sa araw na binigay nyo po para ma-interview ko po kayo and si Sir Peter. So, with that, thank you so much. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Ernest Tawa, and his YouTube channel, soon, ang higante ng Region 3. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye! Parang Ernie Baron yun.